Ang mga pananaw, opinyon at pahayag na inilalahad sa programang ito ay tanging sa mga host at panauhin lamang at hindi sumasalamin o kumakatawan sa opisyal na polisiya, posisyon o pagsang-ayon ng network, ng pamunuan nito o ng mga kaugnay nitong organisasyon. Kung nagsasabi ng tapat, happy ang lahat. Sa Team Pula, yan ay sapat! Pero kung puro ka naman duda, hinala sa kapwa ang tumataginting sa katauhan mo, siguradong gulo ang daladala niyan. No yan para sa Team Puti! Ito ang programang isinusulong ang katotohanan mula sa dalawang panig na nagbabangayan. Ito ang Face to Face Harapan! Sila ang laging nasa panig ng katotohanan. Ika nga nila, the truth shall prevail. Please welcome our harapang tagapayo. Don't tell a lie! Sa ating love guru and spiritual advisor ang nag-iisang Brother June Panay! Speak your mind kasama ang ating mental health expert, Dr. Camille Garcia. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? So help yourself. Basta. Ano yung buffet? Basta. Sabi nga ng ating guest legal expert yan, si Attorney Rob Gozun. Taglay niya ang boses na nangingibabaw sa katuwiran. Siya ang tagapamagitan para makamit ang katotohanan. Nandito na siya ang nag-iisang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas! Ate Correct! Face to face, face to face, iyong bangayan, face to face, taligura, harapin mo, face to face. Mga sausawera, sayawan na! At ang ating sausawerong sayawera today ay si Mami! Bakit alam niya? Tandang-tanda niya, oh. Tandang-tanda niya ang mga step. Congrats, Mami! Ayan, may bago ka ng sakong Bakit bigas. ako hindi ko matandaan? Bakit siya natatandaan niya? Oo. Ang galing! O ayan ay pagdamutan mo ang ating special bigas. Bigas is life. Okay. Eto na ngayon, sa loob ng isang simpleng computer shop, sumiklab ang bangayang non-stop. Inakusahan kasi ng isang PisoNet owner ang kanyang first time na customer. Ito pala yung PisoNet, yung Wi-Fi. Yes, ate. Wi-Fi access, right? Ang sigaw niya, mandaraya. Kaya ngayon, daig pang open time hanggat hindi nahuhuli ang tunay na cheater sa computer. Lalaro ka lang, halagang 5 piso, naging 2 oras. Tapos sasabihin mo sa akin, ako nandaya. Paano ako nandaya sa iyo? Akin yung PisoNet. Ikaw, ang kapal ng mukha mo, Semi. Ate Aida, paano mo nasabi na nandaya ako? Pinukpok ko lang naman yung PisoNet mo. Tapos kung ano na pinagsasabi mo sa mga kapitbahay natin. Ate Seni, ikaw na nga nandaya dito sa PisoNet namin. Ikaw pagalit. Nakakahiya naman kung gayahin ka pa ng mga bata. Aida, minsan na nagpunta ang apo ko si Jenny. Pinagbintang mo po ng daya sa PisoNet mo.
Oras na para marinig ang bawat panig. Zenny at Aida, harapan na! Ayun. Anong problema? Ano ba nangyari? Kasi po, pumunta po ako sa PisoNet niya. Magpo-computer. Kaso nga lang po, kaya po ako pumunta doon kasi yung cellphone ko nasira po. Ngayon, meron po akong nakitang kakilala ko. Sabi ko, turuan mo naman ako kasi nasira yung cellphone ko. Kailangan kong i-chat sa anak ko na tulungan akong anuin yung cellphone ko. Yun lang po. Tapos, Okay, anong problema? ngayon po, bigla na lang po siyang dumating na sinabi niya po sa akin na ba't nag-aano ka, dinanakaw mo yung nag-aano ka ng Nandaraya oras? ka. Opo, sabi ko. Oo. Una po sa lahat, huwag mo akong sinisigawan. Kasi hindi naman po ako marunong sa PisoNet. First time ko lang po pumunta doon. Dahil kung hindi lang naman po nasira yung cellphone ko, hindi naman po ako pupunta So doon. first time mo magpakita sa kanyang PisoNet. Opo. So, paano nangyari? O tapos, pinagbintangan ka na Opo. nandaraya ka. Opo. Kung ano na po sinabi niya Teka sa muna, akin. gaano ka katagal doon sa loob ng shop? Ano lang po, kasi may nakita nga po ako na kakilala ko. Hindi pa po ako nagsisimula. Naghulog po ako sa kanya ng 5 pesos. Ngayon, yung 5 po kasi yun eh. Tagpipiso. Ngayon, na ganun ko po, bigla po siyang dumating. Akala po, dinadaya ko na po yung niya. Kasi Paano niya ginanon ko po maiis- yung piso, yung mga, minsan po kasi naiipit daw yung naiipit po yung piso. Yun. Kaya po yun nung... Tinapik mo para mahulog. Opo. Ano naman kaya ang basihan naman, nitong si Aling Aida para pagbintangan ang isang bagong customer na bagong salta doon ng pandaraya sa PisoNet? Paano ba nadadaya yan? Hahampas-hampasin mo ba yan? O ituturo daw sa atin ni Aida kung ano yung ebidensya at kung ano yung style ng pandaraya sa PisoNet? Pinakita sa akin kanina, ibang klase din eh. Okay, magbabalik ang Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Okay, pero Aida, parang paano yun? Parang mahirap paniwalaan, Oo nga po. Na first time na pumasok sa shop mo, mandaraya ka agad? Agad? Oo. Hindi po, ganito po yan. Ang tagal niya. Dalawang oras sa 5 piso is kalahating oras lang. Siya ang tagal. Pinupukpok niya, din dumadagdag ang oras. Yun. Kaya hindi ako kumikibo. Pinatitignan ko lang muna siya kung paano ginagawa niya. Maghuhulog, pupukpok. Maghuhulog, magpupukpok siya. Pinupukpok niya yung computer ko na dadagdagan ng oras. Yun ang sinasabi ko sa kanya. Okay. Sandali. Pero, Ano naman lang, nalaman. nakita mo mismo. Opo. Nakita mo mismo Dalawang na. mata ko Okay. na pinupukpok niya habang naglalaglag siya ng piso, pinupukpok niya. Hindi raw ko nakain. Hindi pwedeng hindi kainin yan. Kasi pag inilaglag mo, mag-ooras yan. Pag pinukpok mo, dadami ang oras. Baka Sa limang dadaya. piso, 2 oras. Kasi bakit nga naman niya ipupukpok kung nag-register naman? Yung unang hulog niya, di ba? Pag ginulog niya, pupukpukin niya, magdadagdag. Dadagdag. Eh kung umukay na sa una, hindi na niya kailangan pumukpok, di ba, Ate Aida? Hindi, ang tanong ko, hindi ba yan nakikita? Wala ba yung like log in, log out? Meron pong oras yun. Okay. May oras. Bayad niya lahat ng oras niya. Lagpas po sa oras. Sa 5 pesos, lagpas. Kung may ebidensya kang ganun, Meron. ipakita mo kay Ate Zenny para Oo nga, sanabi ko sa kanya. Pati dun sa kasama niya na nagtuturo. Sabi ko, sobra-sobra yan. Kasi kung dalawang oras sa 5 piso, hindi pwede. Sabi ko, kalahating oras lang yan. Eh baka naman naghulog siya ng 20 pesos. Hindi po. 5 Hindi. lang. Kasi nagpapalit sa akin eh. Sana tagpipiso. Kasalanan ko po ba yun kung yun ang lumabas na Talagang oras? kasalanan mo. Eh, first time nga lang po Hindi. yun.
hindi po ako bumapatol sa matanda. Hindi rin ako pumapatol pagbintangan sa mo ako ng hindi ganyan, mandaraya. hindi ako ganon. Mandaraya ako pinatulak. Okay, ito yung isang modus. Yan yung modus. Oo, gaganunin, papasok. Tapos, pagka Tutunog. tumunog, ilalabas ulit. Tapos ipapasok 5 beses. Ayun. Opo. Ita-time yan. Iba pang style to. Opo, Iba iba pang po style yan. yan. Okay. Grabe, ang paraan. Ikaw ay isang abogado, Attorney Rob. Kung ito litigation, ano ang katibayan na nandaya siya sa pamamagitan ng pukpok? Kailangan po niyan kasi sapagkat meron tayong tinatawag sa batas na onus probandi. Ano ba ibig sabihin nito? Kung sino ang nagbibintang, siya ang merong obligasyon to come up na meron kang ebidensya dun sa binibintang mo. Pero meron ho tayong tinatawag na circumstantial evidence. Ganito ho yan, ate. Kung totoo yung sinasabi ninyo na 2 oras at 5 piso lang, ang kailangan ho ninyong gawin ay tignan kung anong oras siya nagsimula at yung pumasok na coins doon sa coin box. Kapag ka po sumobra yung oras doon sa inyong time log sa computer at 5 piso lang yung nandoroon, ibig sabihin yung gumamit meron siyang ginawang kababalaghan. Ito po yung circumstansya na kahit na walang witness, ang mga bagay-bagay ay magpapaliwanag sa kanilang sarili. Doon po, kung tayo nasa litigation sa kote, ay papatunayan natin, magdadala din tayo ng expert witness na technical expert sa machine na iyan. Ayan. Ganun Meron po. bang ganon? May paraan ba para malaman kung una, nilalag nyo ba kung anong oras siya nagsimula? Wala po yung ganon. Walang ganon? Ang ganon po yung, ano po, yung malaking shop. Eh sa akin, computer shop naman. Yung PisoNet. O kaya nga, so walang paraan para malaman. Wala po. Kung anong oras At saka, paano po malalaman? Eh kasi po, yung box kong ganon, marami ng pera. Kaya kailangan ng sistema, talagang kailangan may bantay. Correct. Merong paraan para bantayan. Oh. Eh kasi ako lang mag-isa eh. Ayun Yung ang mga problema. anak ko, nagtatrabaho na. Ngayon, yung tindahan ko, pag may bumili, maiwanan kong PisoNet ko. Kaya Okay. nga, Brother Yun. Jun, wag na pong washing machine CCTV na po ang ipapamigay natin ha, para masolusyonan na natin po Yon, ito. o kaya iakyat na natin sa ombudsman. Yes! Ang problemang ito, para maimbestigahan ng mabuti, ano kaya ang magpapatunay kung sino nagsasabi ng totoo o hindi dito sa pinagbibintangang nandadaya sa PisoNet? Malalaman natin sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Okay, siya ang kakampi ng nagrereklamo, ang inaakusahang nagturo umano kay Zenny ng pandaraya. Ayan, Rayan, humarap ka na. Ano ba yun? Sino nagturo ng sino ng pandaraya? Wala po. Walang nagtuturoan ng Wala po. pandaraya? Nagturo lang po si ate. Pero madalas ka rin mag-PisoNet? Hindi po. Ah, hindi. Ay, paano mo? Alam mo, pero ang kalakaran, alam mo. Opo. Okay, okay. Go, Ryle. Unang araw daw ni Ate Zenny pumasok ng PisoNet ng araw na yon, tama. Tapos kasama mo siya? Hindi po. Naabutan na niya ako doon sa loob. Nabutan ka na sa loob. Paano niya malalaman pukpukin kung una niyang araw? Hindi, madalas na siya mag-PisoNet. Hindi po. Sa ibang shop? Di po talaga na ano ko lang kasi nga, naipit po yung Kailangan hinulog niya kong lang. Tapos ginanon ko lang po. Pero wala po talaga akong alam na kasi ito talaga po tinawag ko. Sabi ko, paturo naman kasi Oo, pag importante lang. Ngayon sabi niya, sige, ilaglag mo Doon yung... lang kayo nagkakilala? Opo. Nakita niya po ako naglalaro. Oh. Tapos nagpaturo lang po siya. Ah, nagpaturo Kasi hindi po ka siya lang. marunong. Okay, oh. So, ikaw tambay ka talaga sa shop ni Ate Aida? Hindi naman po. Ano lang po. Ano lang. Saglit lang di po ako maglaro. Saglit ka lang maglaro. Na-tsempohan lang niya po. Pero umabot kasi si Ate Zenny ng 2 oras. Pero sabi nga ni Ate Aida, 5 piso lang hinulog niya. Nakita mo ba na naghulog siya ng pera? Hindi po alam eh. Kasi may naglalaro rin po kasi ako eh. Basta nagpaturo lang din po siya sa akin. Hindi po talaga. First time ko lang po na, hindi ko lang po nagamit yung yung hinulog ko kasi nga po,
naabutan niya ako na pinupukpok. Ngayon, hindi na po ako nakapag-computer noon. Hindi mo na nagamit. Eh, ano yung 2 oras? Wala pong nangyaring 2 oras. Ba't ngayon mo lang inaano yung 2 oras? Walang katotohanan yun. Magpalala ka sa akin ang ano. Ayutay ka sa akin. Galit ka. Kasi ang alam ko, sinabi mo kanina na parang dumoble na lang yung oras, di ba? Dumoble na lang. Ah, Baka yung ano mo, computer mo may kasalanan. hindi naman magkakaganon yung computer kung hindi pinukpok. Baka lang. Hindi naman magkakaganon yun kung hindi mo pinukpok din. Hindi mag-o-oras yan hanggang hindi pinupukpok. Okay, pero, Aling Aida, nakita mo talaga si Rian doon. Opo, dahil suking ko na po yan eh. Kaya lang bihira lang siya mag-pisonet. Siya hindi niya naman pinupukpok na gano'n eh. Siya lang bukod tangi nagpupukpok. Eh yung mga bata hindi nagpupukpok. Talagang pinagagamitan ko dahil tumataas ang oras. Eh hindi ko naman hinihingi ang pangano ko, pang kuryente ko. Hindi ko inuutang din yung ano ko, wifi. Eh nung upa ko doon, paano mangyayari? O, ito naman, siya ang tetestigo kung sino ang tunay na salarin sa dayaan daw sa pisonet ni Aling Aida. Neil, humarap ka na. Ay, oh. Plot twist! Pasabog! Oh, pasabog ito. Pasabog! Bakit? Bakit diyan ka tumabi sa kanila, Ryle? Ay, sino ba? Sa Si inyo? Neil. Ayan, Neil. Ano nangyari, Neil? Bakit ka lumipat ng bakod? Bakit napunta ka sa puti? Ako po, aminado po ako. Dati po nandadaya rin po talaga ako sa pisonet. Teka, pakinggan natin siya. Pakinggan natin. Alam nyo ba ang hinahire ng NBI or FBI na eksperto ay dati ring gumagawa ng modus? So, naiintindihan niya. Sige, Neil. Para lang po makapaglaro ako ng online games tulad po ng Dota. Aminado po ako, sinusunod po Ito yun. yung ano niya, yung pisonet po niya. Ito ba yon? Yung kanina pinakita? Ito nga. Pero Okay, ano po, oh, so- pero yung nahuli niya po ako dati, tumigil na po ako nun. Tsaka may trabaho na po ako, hindi ko na po ginagawa yun, matagal na po yun eh. So, bakit ka nga kumampi sa puti? Bakit ka kumampi kay Senny? Kasi si Ate Aida po kasi, yung computer shop po niya, parang ang diary po kasi, parang pag tayo nalugan ko ng piso, parang ang gusto mo Naging iba. Teka. Paano naging madaya kung nagbibigay nga ng extra na oras, 5 piso, 2 oras na nakukuha? Di ba? Paano naging madaya yun? Oras habang naglalaro ka. Umiikse sa ibig mong Opo, sabihin. tsaka bilis po mandar ng oras niya, bilis po tumakbo ng number. Tapos mawawala na po agad. Oo nga. Hindi kaya kailangan, Ate Aida, na kagaya ng ibang machine-based businesses, baka kailangang ipa-recalibrate, pa-check kung may sira? Ano po yan? Pinagawa ko na. Kaya hindi na uli siya nakagaling uli sa pisonet ko. Pinagawa ko na yun eh. Maski gumastos ako, mapagawa ko, hindi lang nila madayaan ako. Eh kasi mandaraya sila eh. Oh, ako lang mag-isa, hindi ako magagalit sa inyo kung hindi kayo nandadaya sa pisonet ko. Yun ang problema. Hindi ako ganun tao. Ang nararamdaman ko parang naipapasa mo kay Ate Zenny yung Alam mo galit kung bakit na ganyan yan? dapat doon sa mga dating Kasi po, nandaya. Pinautang niya ako ng laruan. Kasi po yung apo ko umiiyak sa tabi ko. Sabi niya, sige, pautangin kita ng laruan para sa apo mo. 200 lang po yun. Sabi niya, 1 week mong babayaran. Tapos wala pa pong 1 week, 3 days pa lang, inano niya lang ako, Zenny, ano na, yung bayad mo. Pinahiya niya pa rin po ako, pinalakpas ko na lang po yun. Kasi nga matanda po Nabayaran siya. mo naman? Oo. Nabayaran mo? Hindi ba po? Kasi nga, kada makikita niya ako, hindi mo nababayaran yun? Pwede naman po sanang magsalita siya ng maayos na baka naman pwede mong bayaran. Eh kasi nagpapataya po ako eh. Nakakahiya sa mga So, tao. hindi mo siya binabayaran ng 200 dahil pinapahiya ka niya? Opo. Eh, pero inutang mo yun eh. Hindi, kaya ko naman pong bayaran yung tututusin. Kaya lang yung bunganga niya po eh. Okay, pero may nakikita ka pang pandaraya pa rin doon sa loob ng kanyang shop? Yung sinasabi na po kanina na mandaraya ako, inamin ko naman po yun Hindi eh. ikaw, meron pa bang iba? Hindi na po naglalaro Wala, yan. hindi ka na naglalaro Wala na kasi. po. Opo, kasi oo. napahiya na eh sa mga bata eh.
nagkakilala ka raw na Nandaraya? Wala na po ako Wala. nakita doon. Wala ko na- So hindi na kayo nagpapakialamanan kayong mga nandadaya dati? Oh, hindi na. Naglipat na po sila ng branch. Okay. Okay, sa isyong salita laban sa salita, kanino ka papanig? Sino ba ang tunay na biktima dito at sino ang dapat manindigan? Tutok lang dito sa Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Rylan Tuesday, ano sa palagay nyo, paano haharapin ng mga sausawera ang sitwasyon ni Senny? Opo. Ay, tingin ko po lahat ng mga danyos ay kailangang bayaran at ayusin. Halimbawa, kay Oo. Neil, ilang taon mong ginagansyo yung negosyo ni Ate Aida. Ngayon na may trabaho ka na, pumunta ka sa kanya, humingi ka ng dispensa. Ate Aida, eto po, halimbawa, 200 para sa maraming panahon na sinungkit ko ang computer ko. Eh di bati na kayo, papatawarin mo siya, Ate Aida, ha? Oo. O, di ba? Bakit na Tao total... lang naman ako na marunong magpatawa. Tingnan mo, para lang siya si Lola Basyang magpakwento ka. Ganon. At ikaw naman, Ryle, palagay mo? Ako, Ate Coring, total hindi mapatunayan na nandaya. Hayaan na muna to, maglagay ng CCTV, maglagay ng logbook, at siguraduhin na maayos talaga. At lumipat na sa PLDT Home Fiber. Maraming salamat for our fast and reliable home internet. Another suggestion, Ate Kuring, baka kailangan mo po ng isa pang shop attendant. Di ba, Ate Aida, kasi may tindahan ka Babayaran mo pa. yun eh. Ako na naman. Ay, ako lang. Di ako na magbabayad. Ako na. Ano kaya ang nangyari? Pula, ano sa palagay nyo? Pag sa computer po, automatic na po yun sa PisoNet. Tsaka ate, kung hindi ka kayang mag-ano ng PisoNet, dapat sa kanya ka nagpaturo. Kasi siya ang may obligasyon sa'yo. Siya ang may-ari. Kung may problema dapat sa mga ganyang bagay, sa may-ari ka pupunta. Oo. Kasi kung magtatanong ka dun sa katabi mo, baka nagpapaturo ka pa mandaya. Pag-iisipan ka talaga. Okay, sa puti. Ganito rin po kasi yan in case po sa PisoNet po, kasi po kami may PisoNet. Yung 5 piso, hindi po aabot ng kalahating oras yun. Sa totoo lang. At saka ang mga PisoNet po, namimili rin po yun ng bago or luma na coins. Hindi basta-basta ilalag yung pera. Opo, totoo lang ako Yung in Okay. case na problema nyo po. Yun yung presyo niya eh. Okay, pero yung paghahampas, Pagkahampas po, Nagdodoble. hindi po. Napaka-imposible po yun. Napaka-imposible po yun. Totally po kami po may PisoNet din po. Meron din ako. Lahat po ng computer or PisoNet ngayon may mga Wi-Fi na. Siyempre may Wi-Fi, di ba? May CCTV na po. Lahat. okay. Ng PisoNet kung walang wifi. Okay, Doktora Camille, sa sitwasyon gaya ni Nanay Aida, paano ba ipaglalaban ng isang tao ang paniniwala niya kung wala siyang kakampi? Ayan, o magpapatotoo ng tama sa kanya. Paano yun? Kumisan sabihin na natin, ang hirap patunayan na talagang yung totoo, yung sinasabi natin. Pero siguro dapat, Aling Aida, bigyan nyo rin ng konsiderasyon or yung pakinggan nyo rin yung panig ng iba para maintindihan natin na meron din pagkakataon na baka may tama yung sinasabi ng kabilang panig. Alam nyo, isa sa napaka-classic na example, yung ganyan, na alam niyo yung metro ng taxi? Yes. Di ba? Magugulat ka na sinasabi ganito yung flag down, pero bakit ang bilis-bilis? Bakit naman kumisan? Tapos tayo, ang gagawin natin, ang daya ng metro mo. Sabi niyo, ang bilis-bilis. Di ba yung mga ganon? Tapos tatanungin natin, sino may kasalanan? Yung nagka-calibrate ng metro o yung taxi driver? Parehas lang po yan. So dito, dapat din yung tignan, sino ba ang dapat nating sisihin dito? Sana, Aling Aida, nakita nyo na 2 oras nang nandun yung yung customer nyo. Bakit hinayaan nyo pa? Kasi in this case, parang hindi mo talaga malaman. Yes. Dr. Love, paano mo haharapin yung ganyan?
Sa totoo lang, ate ko rin, hindi ko maintindihan dahil hindi ako sanay dyan sa PisoNet na yan. Ano? Pero nakikita ko lang dito, Aling Aida, kung may nakikita kang problema, umabot na ng 2 oras, na hindi naman dapat umabot sa 2 oras, dapat minomonitor, no? Minomonitor mo. Kung computeran yan, dapat minomonitor mo talaga. Bakit umabot ng 2 oras to? 5 pesos lang binayad nito. So, ibig sabihin, may pagkukulang tayo sa monitoring side. On the part of the PisoNet, dapat siguro kinakalibrate. Dahil hindi natin maaaring i-accuse lang yung iba nang wala tayong solido na ebidensya. Ang huling tanong ko lang, Ate Kuring, nakakapanlumula sa ating lipunan, lalo na sa ating bansa, sa Pilipinas, may halaga pa ba ang honesty? Kasi miski saan natin tingnan magmula sa mataas na antas ng ating lipunan sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan hanggang sa computeran, meron pa rin dishonest. Talaga bang wala ng pagkakataon sa buhay natin yung honesty? Hindi na ba mahalaga yun? Makapagnakaw tayo ng konti, hindi naman tayo contractor, hindi naman ikayayaman yun, di ba? Yung konting panahon sa PisoNet, bigyan natin ng pagpapahalaga sa ating sarili, respetuhin natin yung sarili natin. Attorney Rob, may laban pa bang isang tao kung wala siyang kakampi o saksi? O wala siya doon, di na nakita? Paano yun? Wala po talaga. This is lack of evidence and lack of basis. Kasi po, wala ho kayong data o data na maibibigay. Paniniwala nyo lamang. Unang-una ate, na mahalaga kung na ikatatalo ng kaso mo nagpapalit siya ng 5 piso sa'yo. Hinulog niya, umalis ka. Pagbalik mo, mga 2 hours na. Doon ba sa pagitan na yon, maaari naman siyang maghulog ng panibagong barya doon na hindi mo nakikita. Maraming mga sitwasyon, no, dahil sa ating batas, meron tayong tinatawag na in dubio pro reo. Pagdating sa korte, ano ba ito? Kapag ka may duda sa isipan ng hukom na kung bang gumawa ng krimen ng tao o hindi, ay siya ay mapapawalang sala sapagkat kung hindi malakas ang ebidensya sa kanya, magdudusa ba ang isang tao o mawawala ng kalayaan dahil lamang sa paratang na walang patunay? Hindi maaari pong ganoon. Ayun. Kailangan talaga na meron kayong yung may testigo, may ebidensya, hindi pwedeng hinala lang. Tama man kayo, pagdating sa batas, hindi kayo mananalo. O yun na lang, parang leksyon na rin sa atin, hindi ba? Leksyon na rin sa atin para hindi tayo paghinalaan. Okay, leksyon din sa'yo, Neil. Ate, may trabaho ka na, huwag ka naman dadaya, ha? Okay, so sa harapang 3 laban sa isa, sino ba ang tunay na nagsasabi ng totoo at sino ba ang dapat magpakumbaba para tuluyan ng matapos ang gulo? Abangan ang mga susunod na pangyayari dito sa Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Okay, so, teka muna ha. Hindi natin alam kung sino hihingi ba ng tawad kanino. Kasi walang paraan para malaman natin sino ang nagsasabi ng totoo. Diba? There's no way. Hindi natin masasabi. So, siguro ito, iwan na lang natin sa pagkakaroon ng leksyon. No? Lahat tayo natututo. Lahat tayo nagkulang. Di ba, hindi ka humingi ng tulong sa kanya, pinaghinilaan ka tuloy. Ikaw naman, panay hinala, wala ka namang ebidensya. Ikaw naman ang daya, pero nagsisisi ka naman. Ikaw naman, bawas-bawasan mo yung pag-o-online ng mga kung ano-ano bang ginagawa mo dyan. Maghanap buhay ka na lang. Di ba? Okay, lahat tayo nagkukulang. So, magkasundo na lang tayo na tutulungan namin kayo sa may maliit na paraan, pero magbati-bati tayo. Halimbawa, natutuwa naman ako kay Neil na pupunta pa siya sa telebisyon para sabihin na ako po inandaya dati. Matapang. Hindi ba? At sinabi pa na mga 100 beses po. So, ibabalik ko yung
1,000 pesos kay Aida. Ayan, kasi 200 daw sa'yo. Kano ba? 200 po. 200. O, pagkatapos, ikaw naman may 500 o pasobrahan ko na 1,000. Para sa'yo. Okay. Si Seni, bibigyan natin ng bagong cellphone. Galing naman ni Ate Zeni. Swerte mo, ha? Magpasalamat ka kay Ryle. Oh, thank you. Binibenta ni Ryle yan sa online niya. Yes po. Sa Ayan, Shopee so, po. hindi ka na kailangan pumunta sa mga PisoNet. Okay, para dyan. O ito namang si Rian, bigyan ka ng 500 para may panlaro ka ulit. Okay ba yon? O, binayaran ko na yung sinasabi mong pagkakautang mo, ha? At maliban doon, meron pa tayong pamaskong handog. Ayan. Pamasko lubong mula sa face-to-face harapan. Ate Kuling, meron din po akong ekstrang regalo. Oh. Kasi po ako po ay maawain po talaga sa mga lola dahil ako po ay mapagmahal sa aking lola. Ayoko pong nasisira ang makina mo, Ate Aida. Ayoko may nalulokong lola. Pagawa mo po yung makina mo po. Ay po. Thank you po. Thank you. Nako, mabuti ko ibang papagawa na yan. Baka tumaya lang yan sa wete. Kung ano mang ikaliligaya niya, Ate Kuling. Hindi ka tumataya. Opo, sayang eh. O sige, sayang. Opo. Talagang sayang. Ipanggawa mo Kasi kung talagang may diferensya kasi. Pang ano ko ng ano to, ng tindahan ko. Ayun. Ipupuno ko sa tindahan ko. Okay. Puhunan sa ibebenta. Yung makukuha ko po, ipupuhunan ko sa tindahan ko. Ayan. Nanay, yung sinasabi kong paskil, ha? Opo. Walang hampasan ng makina. Opo. Para wala na ring hahampas, wala ka na ring pagdududahan. Okay. Dahil meron na kayong hawak na mga regalo, pasayahin nyo naman si Santa Claus. At kayo ay magbati. Yes! Kuya Nini. Yakap! Yakap! Thank you. Thank you. Parang nanay nyo na yan. Yun pag inulit nyo yun, na. Sa laro. Sa laro. Kapag ang pagluluto ng barbecue ay iniwan, maaaring ito'y madampot o kaya'y masunog. Kapag ang pagbebenta online madalas iiwanan ka rin ng followers mo. Kapag gaano man kalaki ang negosyo, kapag hindi binantayan ang mga empleyado, ikaw ay mananakawan. Yan lang po ang katotohanan ng buhay. Honesty? Okay, pero ang negosyo po ay hindi po sumasandal sa honesty. Ewan ko lang ha, yan po ang aking naging karanasan. Ganun lang po talaga ang nagnenegosyo. Sabi nga, isa sa walang katumbas na prinsipyo sa business ay ang atensyon at paglalaan ng oras. Samantala, pag-isipang mabuti ang papasukin na hanap buhay, ano po? Yung payapa nating pagkakakitaan ng bawas ang mga pampaikli ng buhay. Oo, ako po ang iyong Ate Kuring, nagsasabing may cake ang harapin ng mga isyo dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap, basta dapat may mukha kang ihaharap. Dito sa Face to Face Harapan. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Kaya na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okrayan. Sama na sa puting tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga gusot ay may kasagutan. Face it, face up. Di ba sadyang makulay ang mukha ng buhay? Tayo'y magharapan sa bawat katanungan. Aminan, awayan, isaayos na. Gusto mo bang makisawsaw? Tara na kaibigan, tungkulay magkalinawan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong talikuran. Harapin mo face to face. Sira ang higit isang dekadang pagsasama ng isang LGBT couple. Alam mo, wala kami asawa eh.
Alam mo, magkaibigan kami ng asawa mo. Meron bang magkaibigan na magka-holding hand? Wala ka na ang ngipin, ang hindi mo ba? Hoy, kahit wala akong ngipin, masarap ako. Ulit-ulit ko naman po kasi sinasabi sa kanya na wala, ikaw lang sapat na. Harapin mo face to face.